Magandang araw mga kapatid. Ito po ang video patungkol sa pagsasagawa ng Liturgical Bible Study. Siyempre, bago natin gawin ang LBS, meron po muna tayo mga dapat gawin. Una, ipadadala natin yung mga reading o listahan ng mga pagbasa sa mga kalahok ng ating LBS. Number 2, simulan po natin ng tamang oras yung ating LBS. Pangatlo, gumamit tayo ng mga bookmark para tandaan yung mga reading o pagbasa na ating gagamitin. At pang-apat, magtawag na po tayo ng mga volunteer, yung mga pre-assigned na babasa ng mga reading. Dako na po tayo sa ating LBS proper. Okay. Sisimulan po yung LBS sa pamamagitan ng panimulang panalangin. Hindi naman kailangan mahaba. Ang kailangan lang po dito, hingin natin yung gabay, basbas ng banal na espiritu sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Siyempre po, pag tayo ay nananalangin, nakatayo po tayo rito. Itutuloy po rin natin ito sa pagbasa ng Ebanghelyo. Sa pagbasa po ng Ebanghelyo, katulad din po ito sa pagdalo natin sa misa na kung saan sinasabi ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, nasasagot tayo ng papuri sa iyo, Panginoon. At kapag natapos na ang pagbasa ng Ebanghelyo, sasabihin naman ang mga katagang ang mabuting balita ng ating kaligtasan. At sasagot tayo na pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Matapos po ang pagbasa ng Ebanghelyo, pwede nating baliktanawan ang mga tauhan, tagpuan at pangyayari doon sa Ebanghelyo. Pwede nating itanong to sa mga kalahok. Ito po yung mga halimbawa ng tanong at halimbawa ng sagot na nakuha natin sa pagbasa ng Ebanghelyo. At dadako na tayo sa mga pag-unawa doon sa nilalaman ng ating binasang mabuting balita sa pamamagitan ng pagbibigay ng tanong verso by verso na kung saan yung ating mga kalahok ay sasagutin ito ng isa-isa. Medyo mahaba nga lang po yung ating mabuting balita kung kaya't marami yung ating tanong. Kasi bawat verse ay may kalakip na isang katanungan. Matapos po ito, pupunta tayo sa number 4, ang summarizing the gospel, na kung saan ipapabuod natin sa ilang kalahok yung nabasa nilang mabuting balita. At halimbawa nga po ng pagbubuod, itong 4 na pangungusap ito. Matapos po ang pagbubuod, tatanungin natin yung ating mga participant ukol sa striking verse o yung versong nakapukaw ng kanilang atensyon. Isang halimbawang tugon ng isang kalahok ay ito, mula doon sa verse 39, na kung saan pwede nilang ipaliwanag kung bakit at paano sila napukaw ng naturang verse. Sa unang pagbasa, babasahin po natin to na parang tayo dumadalo sa misa. So ganito po. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. At babasahin po ng assigned reader yung buong teksto ng unang pagbasa. At kapag natapos po ito, sasabihin niya sa dulo, ang salita ng Diyos. Nasabay-sabay po tayong sasagot ng salamat sa Diyos. At dadako tayo sa number 7, ito yung pag-unawa doon sa unang pagbasa, na kung saan meron tayong mga inihandang tanong na sasagutin isa-isa ng ating mga kalahok. Matapos po ito, pwede natin ipabuod sa ating mga kalahok ang nangyari doon sa unang pagbasa. At halimbawa nga nito, yung 3 nakasulat dito sa pagbubuod. Pwede rin po nating itanong sa mga participant yung highlight ng naturang pagbasa. At ang halimbawa nito ay ang sumusunod, ang pagiging mapagbigay ng Diyos, ang kanyang pagkakaroon ng wagas na pag-ibig. At pwede din natin ipaliwanag sa ating mga kalahok o participant.
Ngayon po, dadako na tayo sa number 8. Ito yung connecting the gospel with the first reading, na kung saan iuugnay ng ating mga participant yung ebanghelyo sa unang pagbasa. Mapapansin natin sa ebanghelyo, labis na inalagaan ng may-ari yung kanyang ubasan, pinatay ng mga magsasaka, mga pinadalang tauhan, pati din ang anak ng may-ari ng ubasan. Sa unang pagbasa naman, ibinigay ni Yahweh ang lahat ng pangangailangan ng bayang Juda at sinuklian ito ng mga tao ng Juda sa pamamagitan ng pagsagawa ng masama at kasuklam-suklam ng mga gawain. Kung titingnan natin, ano po ba ang koneksyon ng dalawa? Sa Ebanghelyo, paparusahan ng Panginoon ng ubasan ang lahat ng mga magsasaka. Sa unang pagbasa, may kita rin dito ang pagpaparusa ng ating Panginoong Diyos sa buong bayan ng Juda. Ngayon po, dadako na tayo sa number 9, yung reading of the second reading. Sa ikalawang pagbasa, sasabihin, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Pag natapos na po itong basahin, sasabihin sa bandang dulo, ang salita ng Diyos. Sabay-sabay tayo tutugon ng salamat sa Diyos. Ngayon po, isa-isay natin uli yung nilalaman ng second reading. Kaya dapat meron na tayong nakahandang tanong para sa mga ito. Pwede rin po nating ipabuod sa ating mga kalahok yung nilalaman ng second reading. At halimbawa ng pagbubuod, yung makikita ninyo sa inyong mga screen. At tulad po ng unang pagbasa, pwede din natin ibigay yung mga highlight o mga pagtatampok. Katulad ng sa kalooban ng Diyos, matatagpuan natin ang kapayapaan at ang tunay na kapayapaan ng Diyos ay palaging sa atin. Ngayon po, i-connect naman natin o iuugnay natin yung second reading, sa gospel at sa first reading. Makikita po natin dito yung mga pangyayari sa ebanghelyo, unang pagbasa at ikalawang pagbasa. Na ito ay tatanong natin sa ating mga kalahok o participant. Ngayon, tatanungin natin, ano ba ang common na tema o pagkakapare-parehong tema nitong ebanghelyo, unang pagbasa at ikalawang pagbasa. Maaring makita nila na sa ebanghelyo, ibibigay na may-ari ang lahat, gayon din sa unang pagbasa, pagbibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng bayan ng Juda, at sa ikalawang pagbasa, makikita natin na sumakanila ang Diyos. So mula po dyan, pwede nang gumawa ng hibla. Ang hibla to, yung isang pangungusap o sa English ay one thread message na nagko-connect o nag-uugnay ng gospel, first reading at second reading. Isang pangungusap lang po ito. Halimbawa ng hibla ay, ang Diyos ay laging sumasa atin, kung kaya tayo ay walang dapat na ipangamba. Dapat itong magkasundo tayo doon sa ating hibla o doon sa ating one thread message. Pipili po tayo ng pinakamainam na hibla. Pagtapos po niyan, ito tayo sa number 14, nagagawa ng hugot. Ito po ay isang tanong na gagawin ng mga participant upang ipakita yung kanilang pagninilay doon sa gospel, first reading, second reading. Ang halimbawa pong tanong ay, minsan ba'y binabaliwala na natin ang Diyos sa ating buhay? Kasi po makikita natin doon sa gospel, sa first reading, yung pagpabaliwala. At sa second reading, makikita natin doon yung mensahe na huwag baliwalain ang Diyos. Kaya ito po yung nabuo na refleksyon, na katanungan o hugot. Ito po ay ibinibigay ng ating mga participant o kalahok. Ngayon po, dadako tayo sa number 15. Ito yung hamon. Mag-iisip ng isang gawain na pwedeng may sagawa
sa loob ng isang linggo. Ito po yung hamon o tinatawag nating Live the Word Challenge. Ang halimbawa po na hamon na pwedeng ibigay ay subuking ibahagi sa mga kasama sa bahay ang magandang balitang narinig natin ngayon. Sino po ang magbibigay ng hamon? Kukunin po natin ito sa ating mga participants. Matapos po ito, pwede naman tayong dumako sa sharing o yung pagbabahaginan. Ito po ay optional lamang. Kung meron pa tayong sapat na oras, pwede tayong tumawag ng ilang participant o kalahok para magbigay ng kanilang sharing. At tinatapos po natin ang ating LBS sa pamamagitan ng pangwakas na panalangin. Isa po itong pangwakas na panalangin halimbawa. Matapos po ang ating LBS, pwede na tayong magkaroon ng picture taking. Pero wag po natin kakalimutan yung ating mga higla, hugot at hamon, ite-take note po natin yan. At gamitin natin yung ating Live the Word template para sa pagpo-post nito sa ating FB page. Maraming pong salamat!